So, nasa ano po sila eh, nasa mga kumundong bagay po. Yun. Kasi meron po tayong dalawa, laman po tsaka espiritu. Kumbaga sa atin po kasi is masumiir yung gawa ng laman, which is ano yung gawa ng laman. Matatag po ito sa Galatians chapter 5 verses 19, na kapag sinabing laman, is ito yung mga makamundong bagay na ginagawa natin. Kasi ito naman yung espiritu, is ito yung mga makalangit na ginagawa natin, which is na dapat na ginagawa natin kumpara sa malaman. Pero tayong tao is dahil papusok tayo, mabilis tayong ng tukso, is mas numiral po sa atin yung laman. Kaya din po sabi si John 10:10 na pumarito ang kaaway, na pumarito ang magnanakaw para magnakaw, manira ng relasyon. Ganun po yung mga kaaway ngayon. Kumbaga, wala na po silang ibang hangad kundi sumira ang isang pamilya. Pero sabi nga po sa rule of thumb, ang kasalanan, na para mabuo ang isang samahan na nasira is dapat pangunahan ng sorry. At saka iwasan po yung pride. You know, kumbaga, siguro kahit ako, di naman po masyado na-apektuhan sa kanila. Kasi mas pinapakinig ko naman po na siguro kung ako po magsasalita, sabihin ko na lang po sa kanila, if i-judge niyo po kami, parang ginudge niyo na po si Lord. Kasi nga sabi po sa ano, na kung anong ginawa mo sa iyong kapwa, siyang ginawa mo unang-una sa iyong Panginoon. Kaya kapag kaya nag-judge po sila ng ibang tao, kumbaga parang ginudge na rin po sila si Lord. Sabagay, nasa kanila naman po yun. Kumbaga sabi nga po, is merong gagamitin si Lord na instrumento para magbago. Hindi naman po agad nakukuha ng magdamag na maghapon. By process naman po. Kaya siguro ang payo ko lang po sa inyo, dahil di naman na po tayo bata, dahil tayo matatanda na tayo, may mga isip, diba? Hindi na po tayo mga kagaya ko. Nagkakamali po tayo.